Oo. Nakapag-Tagalog ka, 'di ba? Nakapag-understand ka Oo. naman ng Filipino, very good 'yan. Nakita mo naman 'yan, 'di ba, yung ano ko, yung bio ko, professional Nasa therapist. ano mo? Grabe yung mukha ko, ah. Oh, Yes, I am a professional therapist. So, ikaw ba? May problema ka ba? marami. Marami. Okay, before that, I want you, ilang taon ka na ba? Mag-15 pa lang. 15. So, may jowa ka na ba? Wala ba? Wala pa. O sige, pwede ba ako mag-ask sa'yo ng question? Ano? This is ano naman parang tawag dito. 15 ka pa lang kasi, so siguro ask na lang kita ng question. Actually, this question hindi siya yung normal na question lang. Parang may pagkaano siya sa about the issue of the relationship. Okay, so this is my question. Um, Kapag ba ikaw breakdown ka or wala ka palang relationship, no? May ex ka ba? Meron na. Ay, meron. Naka-move on ka na. Sakto lang. Okay, okay. Move on na? Nakausad ka na? Hindi. Medyo. Mahal mo? Mahal mo, mahal mo. Noon. Siyempre, Noon. Noon. Noon, mahal mo ex mo. Pero tanong, mahal mo pa rin ngayon? This day? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay. O sige, eto pala. Question ko pala sa'yo. Do you think having a relationship at an early age will help you to have a healthy mental health? What will be your answer? Yes or no? No. No. Okay, explain. Kasi, bata pa lang. Oh, yun. Tama. Tama. Pero for me, it depends kung marunong ka ba maghawak ng relationship. Kasi for me lang. Kasi ako, 12 years old pa lang ako, and then legal relationship na po kami ng aking GF. Ay, Yes. why? It depends Ano, on... GM ka? Yes, I have a girlfriend. Diba, Giselle, may girlfriend na ako? Oh. Sure. Yes, I have... Yes, I have a GF na 1 month na po kami. 1 month na po kami. It depends on people kung marunong ba sila maghawak ng relationship. Kasi, for example, tiga mo, may mga college student or high school student, may mga 18 pataas na nagkakaroon ng separated relationship or breakups kasi nga kahit matured sila, kahit 18 years old na sila pataas, nagbo-broken hearted pa rin sila or naghihiwalay pa rin kasi nga hindi sila marunong maghawak ng relationship. So, it depends on people. Kahit anumang age yan. 'Diba? Kung ikaw, for example, kung ikaw man ay 12 years old, for example lang pero professional ka pagdating sa pagmamahalan, magaling ka sa relationship, edi much better sa'yo. Kasi you are a professional and marunong ka maghawak ng relasyon. Pero kung ikaw man ay matalino pero hindi ka naman marunong maghawak ng relationship, ano mangyayari? Siyempre, maghihiwalay kayo kasi nga red flag, tapos hindi marunong humawak ng relationship, 'di ba? So, my own answer, it depends on people. It depends on human people kung marunong ba sila maghawak or hindi. So this is my question again. May sipon kasi ako eh. Okay, excuse me. So, what emotion you feel pag breakdown or broken hearted ka? What emotion nararamdaman mo? So, balik tayo sa panahon ng BF mo, sa panahon ng jowa. Okay, so kayong dalawa, what is the reason kung bakit kayo naghiwalay? Can you tell me ba? Wala, ayaw ko na siya. Ayaw mo na? Napagod ka? Napagod? Medyo. Ba't ka napagod sa kanya? Hindi ka ba marunong maghawak ng relationship? Like I said earlier? Hindi naman. I feel like hindi ko kami for each other kasi
Study ko siya and ako like parang wala rin kasi akong pake. So, parang nag-i-ignore lang kami pag minsan and parang hindi naman kami magjowa. So, it's better to break it up. Ayun na nga yung problema. So, tama ako, hindi kayo marunong dalaw maghawak ng relationship kasi kapag may mga problema kayo, hindi ba kayo nag-uusap? Parang ganon? Kasi nag-i-ignore lang kayo eh. Ignoring, ayun na nga. Yun na yung problema. Yun na yung problema. The conflict is, hindi po kayo nagpapansinan pag may problema. Kaya nga, eto mga uso ngayon, yung mga ignoring, lack of communication. Kulang sa communication ng jowa. Ayan yung most common reason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa jowa, sa relationship. Hindi pagkakaroon ng unawaan sa sarili, hindi pagkakaroon ng courage, wisdom, trust, 'di ba? Lack of communication. Ayan yung main reason. Okay, I understand. Pero for me, gusto mo pa ba ex mo? Gusto mo pa maging boyfriend siya? Ayaw na. Ayaw mo na? Kaya nga, brinake ko na eh. Kaya brinake mo na kasi ayaw mo na sa kanya. Kasi parang nonchalant kayong dalawa, parang cold. Oo. Ayun na nga. Yun na yung problema sa relationship. Pag kasi may relationship ka, for example, pag may relationship, dapat be active, dapat may attention ka. Sino ba? Parang may bata Oo, yung pangkin ko. Okay lang ba makinig siya? Okay lang ba? Kasi pang matanda kasi yung pinag-uusapan natin eh. Hindi pa yan nakakaintindi. Ay, di ba nakaintindi? Sige. Ito na lang masasabi ko. Kailangan kasi natin ng attention, wisdom, at trust po, at faithful sa sarili kapag may mga relationship. Kaya, for example, kayong dalawa ng ex mo, kaya kayo nag-break because lack of communication. Yan yung pinaka-common. Ang masasabi ko lang dyan, kung magiging kayo ulit, itry nyong ayusin. Kung may problema siya, kung may problema ka, kung may problema kayo, pag-usapan, pagplanuhin, at try to fix it. Huwag yung hayaan nyo lang na masira yung relationship. No, don't ever try na hayaan nyo lang na uupo lang kayo, mag-aaway kayo habang buhay. Siyempre, magkokos yan ng breakup. Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga tao, pag may problema kayo, pag-usapan ito ng mabuti, ng mainahon, na may paggalang sa sarili, may paggalang at walang anumang masamang intention or walang masamang masasabi sa kanya or sa'yo. Yun ang sabi ko sa kanila, be respect, be honest and loyal sa mga problema na yan. Huwag yung gagawa ng problema para lang maghiwalay kayo. Huwag gagawa ng kasinungalingan para magkaroon ng conflict sa relationship ninyo. Kaya nga sabi ko, grabe talaga. So siguro, for me, na lang sa'yo. Support na lang ako sa ginawa mo because it depends on you. I don't have a right to say na grabe yung ginawa mo, ang sama No, I don't have a right to say that because I'm just a professional therapist. I'm just a therapist to give you advice. So, grabe to So, anong emotion naramdaman mo na nag-break up kayo? What emotion? Wala naman. Parang hindi ka man sad. Minahal mo ba siya? Minahal ko, pero I guess over time nag-fade rin siya kasi yun nga, walang spark between our relationship. Oo nga, walang spark, ganon. Yun na yung main reason talaga. Yun na yung main reason kung ba't wala nang spark. Alam mo, dapat, actually wag ka mandiri sa sasabihin ko, pero siguro, para magkaroon kayo ng spark sa relationship, mag-usap kayo about sa tinatawag na dirty talk. Alam, kasi ngayon Oh, yes, dirty talk. Ganyan, blah, blah, blah. Tingnan mo yung mga comments,
Tingnan mo yung comment sa akin, future, ganyan-ganyan, di ba? Ito lang sasabi ko sa'yo, para magkaroon ng spark, syempre, patigas-tigasin mo naman yung ano niya. Syempre, alam mo na, dirty talk, di ba? Eh, alam ko na yung technique kasi yung kinakausap kong bago, Okay. dinedetect ko. Ayun, ganun talaga. Syempre, magkakaroon kayo ng energy niyan. Yan yung yan yung ginagawa sa akin ng GF ko eh. Kapag pag nababoring ako, kaya sinasabi ko, love, ang boring ng buhay ko. GF, hindi Yes. boyfriend. Ay, grabe ka. Oy, GF sa akin, wag ka straight ako. Diyos ko, pumiyo ka. Sabi ko, love, ang boring ng buhay-buhay ko. Tapos ganyan. Sabi niya, alam mo ba, sabi niya man, love, what if kaya anin ko yung ano mo, ganyan. Alam mo na, ganyan, patigas yun. Ganon. Dirty talk. Use dirty talk to have a spark on your relationship, okay? Oy, yan yung technique. Technique yan para hindi mawala yung spark. Sige. Next question is, diba? Tama. Okay. Can you please explain to me this? Diba? Dirty talk para hindi mawala, para matigas-tigas, para malibog. May energy. Para may energy, diba? Para may energy. Yung mag-giving, wag na. Sige. Next question. Bakit natin nafe-feel yung emotion? Yung emotional. Ba't natin nafe-feel yan? Na umiiyak tayo? Ba't tayo nasasaktan? Bakit tayo nagiging happy? What is the reason? Explain it to me. Kasi sa utak natin, may particular back natin na nakalaan for our emotions. Siguro kung di ka nakaka-feel ng emotions, siguro kulang yung utak mo. Scientific sige. Very good. Yes. Perfect answer. Okay, what emotion you feel now? Masaya. Masaya ka. Kasi andyan siya. Masaya siya na may karapatan kang mahalin siya. Proud ka. Sige. Sige. Siguro May advice. May tatanong ako sa'yo. okay. Kasi meron akong kausap. Nagkalaro ko siya. Kalaro mo siya na? Medyo, tinatargetok ko. Ay, naku po. Oy, ano yan, kaibigan mo lang, nakausap po lang dito tapos ganyan. Oy. Andiyan na sila? Tapos, hindi, pakinggan mo kasi. Tapos, Okay, kasi, kanina, like, paalis kami, like, papunta kami sa labas. Hello, andyan ka ba? Oh, yes, I'm here. Siyempre, nag-listen ako. Okay, May nang init. And, Tinanong niya kung hindi ba daw ako sa Valo. uy, Sabi ko hindi. oh, Pero, kasi sa Discord ito ko, and usually ito, nagpapakita yung status niya. okay. And sabi ko hindi, sabi niya, sayang may nahanap ba naman akong kalaro natin na babae. And like, syempre, chill lang yung response ko kasi Okay. hindi ko naman siya like, masyado pang gusto. Tapos afternoon, it's like, hindi naman siya naglaro ng Valo. Sabi niya may nahanap siyang kalaro. It's like, pinapaselos siya ng Valo. Oh my God, grabe naman yan. Wait, totoo? Diba? Oh my God, grabe. No? Oh yes, red flag. Totoo yan. Oh, grabe talaga. Grabe naman yan. Kakaiba naman yan. Kung ako ganyan, naku po, ayoko na. Tama na yung ganyan. Grabe talaga. Grabe naman. Buti sana kung naglaro talaga sila ng Valo. Pero Oo. hindi siya naglaro ng Valo. Oo nga eh. Grabe naman, kakaiba yun. Sinabi na lang para maipag-solo ako. Oo, ganon. Grabe naman yan. Grabe naman yan, B. Eto. Hindi siya tuloy dito. Ayun. Ito lang masasabi ko dyan. Kung
ganon siya, tigilan niya na lang kaysa masaktan pa siya mas lalo. Kasi siya naman rin yung kikilos eh. Oo, Kung gusto niya i-stop, kung gusto niya tigilan niya. Pero kung siya naman ay gusto pa rin ipagpatuloy, sa huli masasaktan lang siya. Hindi naman ako yung kikilos para para ganyan-ganyan. Dapat siya ang kumilos because sarili niya yan eh. Wala naman nagko-control sa kanya. Tapos rin napansin, by the way, napansin niya na ba na red flag yun? Siya? Siya Oo. ba yung nakapansin? Oo. Oo, siya. Hindi. Hindi. Wala naman sinabi. Hindi ko naman bringing up. Parang, kumari nagsalat lang ako. Nonchalant ka lang. Okay. Sige, ganito. Let's talk about that tomorrow. Because I'm going to eat first, okay? So, by the way, ano pala masasabi mo sa akin? Ano yung mo sa akin? Response to me. Ha? Ano? Magaling ka po mag-therapist. Yes. Magaling ka mag-therapist. Yes, magaling talaga mag-therapist. Kaya nga tignan mo yung mga comments dito, future psychology, tapos best therapist, funny shit. Grabe sige. Ikaw naman rin, actually, natutuwa rin ako sa'yo because meron kang free time and syempre rin, nabigyan din kita ng advice. So, anong feel mo nung nabigyan kita ng advice? Big war. Ha? Big war. I felt very, Patay, matapos na ng Okay. So, actually talaga kasi, alam mo ba't ako naging therapist? Kasi, eto kasi yan. Sige, mamaya na lang ako maglaro. Mamaya na lang maglaro. Because I need to eat now, okay? By the way pala, add friend kita. Sarap mong kausap eh. Ano ba pangalan mo? alam ko masarap pa talaga ako. Gago. Ito ako na. Grabe ka. Diyos ko po. Sige. Mamaya na lang. Kasi meron pa akong pasyente na na rape daw ng pinsan niya. 7 years old, pati 11, pati 14 years old. Sexual harassment. Tapos nung 14 years old siya, na-rape daw siya ng uncle niya. Kaya kailangan ko muna siya bigyan ng advice, okay? So siguro bukas na lang tayo makakapag-talk, okay? Sige. Bye-bye and thank you to your time. Bye-bye. Bye.